Ginagahasa nyo na si Atty. Isang pagsaplan. Tol, haram yan, tol, haram. Ay, mama. Ay, salamat po. Mga kababayan, nasa ospital daw si BBM! Malungkot ba kayo? Nasa ospital daw ang mga malungkot ata kayo eh. Malungkot daw si Kahilingan. Kayo, taong bayan, ano ang pakiramdam dyan? Nasa ospital daw si BBM. Nagsasaya ba kayo o nalolokot? Kababayan, parang mayroong alien na bumaba sa lupa.
Ang ganda ni Kati Bilang. Alam mo, speaker. Kasi may speaker sa baba. Patong ka po kasi yung high school po. Bawakan kita. Bawakan kita baka na. I will turn over this microphone to Bismak. O Bismak, palitan mo na ako dito kasi masakit ang tayo ko. Masakit ang tayo ko. Yes, makapras ka. Kailangan mo ng lumiga. Parang tumagal. Kailangan na ipikasin. Maraming salamat po, Yusuf. Papalingayan mo na natin. Naubos na yung ano niya, boses. Kailangan pa po natin yan papuntang Malacanang. Handa na ba kayo? Sasama ba kayo? Wala, Jimmy 7 bayaran yan. Kasi kalau Jimmy 7 wala tayong magkati. Ayun, CB, ano pala, ano yung Jimmy pala. Ngunit, ang tanong dito, sasama kaya ang mga active militars? Sasama kaya sila sa atin? Kasi dapat po sila yan magtatanggol sa konstitusyon. Sila po ang magtatanggol sa ating matawan. Kasi ang tungkulin po nila ay to serve and protect. Yan po. Ay kaya nila, ay dito na lang tayo sa mga retirado. Gusto niyo? Gusto niyo ba? Ay, hindi na. Gusto niyo? Gusto niyo ba na naparinig ang mga retired military ngayon? Nasa naman sila. Mga kabayan po, isang nakatuwa ho. Makasama po natin muli ngayong gabi ang mga retired armies. Layang na layo taon na pinanggalingan. Sabay-sabay po natin palakpakan at salubungin ng masamaran palakpakan ang Pilipinos. May pangalan nila po? Ang Pilipinos Guerrilla Forces. Nandito po ang Pilipinos sa panaganap ng mga militar ang Captain Bravo Supremo Captain Wale. Nasa na ito? Traffic po? Diyan na dyan. Galing kaya sa may Mindanao. Nasa na ka? Captain Dado! Balitan ka naman kahit saan ka ka. Kasi alam nyo, nakatuwa kung mayroong magsalita o mismo dito. Kahit mga retired military po ang mga yan, malaki po ang kanilang influensya para sa sambayan ng Pilipino. Eh nagpakita na sila ng kabayanihan noon, nakakalungkot na, dapat retirado na nga, retired na. Pero ito, sumama ho sila sa atin para sa ating laban ngayon. Habang hindi tayo magkingay, baka man gusto ho yung ginto sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At kinakasabwat ni Tunying. Huwag po kayo maniwala na bumaliktad na si Tunying. Talaga. Pinapagulang ni Tunying. Pinapagulang ang pangalan ni Marcos. Bakit? Ayan po, katulad niyan. Ang usapan po ngayon, ayon kay Tunying, hindi na po, inatras na po ang impeachment para kay BP Sara. Budol yan. Dapat ba tayo matuwa? Eh,
hindi magnanakaw. Ang Duterte naglingkod ng 6 na taon. Ombudsman na nagsabi. Ombudsman na nagsabi na walang kaso. Wala. Ito po, ang nakakatawa, sinabi ni Bibi Sara, way back nung nagsimula po sila dito sa investigasyon na to, ano sinabi ni Bibi Sara? Ang ginagawa ng Kongreso ay fishing expedition. Bakit? Wala silang kaso. Bakit? Kung may kaso sila, dapat sinampanan yung kaso sa pagnanakaw. Dalawa po ang pwedeng kaso sa pagnanakaw. Corruption at saka plunder. Meron po ang kaso ang Plano ni Sara. Terrorism. Anti-terror law. Anti-terror act. Paano magiging terorista ang piloto ng 32 million na katao? Kailan lang nagsalita si Bibi Sara na ipapapatay niya si Marcos? Ilang araw pa lang, wala pang 1 linggo. Pero may kakasuhan agad. Pinasakpihan na agad sa NBI. Ano ibig sabihin? Nakakuha sila ng ikakaso dahil sa kanilang ginagawang investigasyon. Pero yung iniimbestigahan nila na confidential fund, may kaso na ba? Wala. Walang kaso ang pagnanakaw. So malinaw na ito po ay fishing expedition. Naghihintay sila na may masabi ang mga Duterte. Naghihintay sila ibigay ng Duterte. Pag may nasabi, kakasuhan nila. May nasabi ba yung mga Duterte? Meron. Bakit nagsalita si Bibi Sara? Na pag siya namatay, may kinausap na siya maghiganti. Kasi may banta sa kanyang buhay. Diba? Bakit niyo siya itinimanda sa sinabi niya na pinagtatanggol niya lang ang kanyang buhay kung siya ay mamamatay? Tsaka lang, kilala na po namin kung sino po ang hinay. Kaya pala takot na takot ang Malacanang. Ang kinausap ni Bibi Sara ay si John Wick. Impeachment. Aatras daw ni Marcos. John Wick lang katapat. Pakita na naman si Marcos. Wala naman kayong pinakaso na i-atras nyo. Wala naman kayong pwede ikaso kay Bibi Sara. Ano ang i-atras ng kaso? Pinaglulukon ninyo ang mga tao. Hindi na mabudol. Nagpapabangunan kayo, hindi na kami magpapabudol. Kasuhan niyo si Bibi Sara nang mapahiya kayo sa mundo. Nanonood sa atin, ang nagaganap ngayon ay pinanunod ng buong mundo. Mukhang tanga mga taga-Malacanang, mukhang tanga mga taga-Kongreso. Dahil wala naman silang iniimbestigahan. Ano ba ang ninakaw ng mga Duterte? Meron. Ang ninakaw ng mga Duterte ay ang mga puso ng mamamayang Pilipino. Duterte!